whatever her name is, I usually call her the official barker. Okay. Right? So, if Hindi mo you're... maalala ang pangalan niya. Grabe ka Hindi naman. talaga. Oh. Oo. Claire Kaya Castro. BFF ako ng BFF. In fact, during the interview, sinabi ko, yung BFF ko. Sa bagong kalaban ni Claire Castro, yan na ngayon ang bago niyang title. Professor Maluti Kia is in the house, political analyst, pollster, and columnist. Ayan, hello. Hello. Is that a badge of honor that you are now the nemesis of the presidential information officer? Hindi naman. Pero kung gusto mong turuan yung communications, kung gusto mong turuan ng paano ba ang political communication, political strategy, it's a badge of honor kasi kailangan natin turuan kasi yung mga nasa comms, baka akalain siya yung modelo. 'Di ba? Mahirap naman kung hindi tama dun sa basic na lang napakahirap. Kasi kapag si Yusek Claire naman ang nagsasalita on her own, maganda, very impressive. Pero ano ba nangyari sa inyong dalawa? May nakatapat siya na may impormasyon na hindi siya handa? Oo, parang hindi naman dapat kami magkasabay. Hiningi naman ang permiso ko kung willing daw ako. Kasi siya yung unang guest. Hiningi ako ng permiso, okay ba magsama kayo? Sabi ko sa akin, okay, ewan ko sa kanya. So, siguro pumayag, kaya ganun yung pagkalatag nung TV show na yon. Oo. Hindi niya siguro alam na ako yon. Napag-usapan ng ghost projects. Oo, 'di ba? At hindi niya rin alam na ididiin ko. Kaya nga ang parati kong sinasabi, nandun ako dahil mahal ko ang Pilipinas, kinumbida ako. Kaya magtatanong ako ng directly sa kanya. Ano ba yung offensive question? Kasi nung kay Gutese, kasi tinanong kami, ano nangyari kay Kudesa? So sabi ko, yung nakakatuwa yung sinabi ni Congressman Ko dahil practically kinonfirm niya yung testimony ni Gutesa. Tapos tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot ko, baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Bakit ko sinabi yun? Kasi when you're the spokes of government, you represent government, right? You represent the office of the president. You represent the state. So, kaya ko siya binigay. Sa amin naman, wala doon sa gobyerno. She was offended by that. So, kaya doon nagsimula na, sandali lang, ba't ka ma-offend? Ikaw, representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin na directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Tapos binalikan ko uli na... Di ba mga kadig, dyan pa lamang ho sa mga nagiging pahayag ni Prof. Malu, alam na alam ho ni Prof. Malu na may pagkabonak itong si Aling Claire. Mali-mali na ho yung grammar niya, hindi na ho pinapansin ni Prof. Malu. Para nga naman hindi mas nakakatawa-tawang tignan si Auntie Claire Castro. Ganyan ho ka-professional yung taong yan. Kahit pa paano mga ka-update, nirespeto niya pa. Di ba? Kung ako yung tingin niyo ho ba, re-respetuhin ko si Auntie Claire. Ang bastos-bastos ho niyan, lalo na pagdating kay Pangulong Duterte. Di ba? Why don't you say it in a nice way? So you don't insult the public listening to you. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? So, nag-communications 101 kayo right then and there? Oo. Tapos sabi ko, paano maiintindihan ng taong bayan kung gigil ang spokes? So, siguro she was offended by that. I wasn't planning to offend her. But did you make up after the interview? I reached out. Ako ang nag-offer ng hand. And yung tatlong host doon nakatingin, so she had to, offer at nagbeso-beso. So, yung picture na linabas, talagang nakangiti naman kami. Sa akin naman, walang masama yun sa isang demokrasya, pag nagtapunan kayo ng mga posisyon, sa dulo, dapat iniiwan mo na yun. But in your assessment, she was not prepared to answer, especially about not only Gutesa, but the Ghost Project. The facts and figures about the Ghost Project. So I was so surprised. Diba, if you're the spokes or whatever her name is, I usually call her the official barker. Okay. Right? So, if Hindi mo you're... maalala ang pangalan niya. Grabe ka Hindi naman. talaga. Oo. Claire Kaya Castro. BFF ako ng BFF. In fact, during the interview, sinabi ko, yung BFF ko. Pareho pa naman kami nakapula.
Oh. Kaya linoloko kami ng mga host. So ang sabi ko sa kanya, hindi niya alam ang ghost projects. Ang punto ko doon, sa ghost projects, ghost nga di ba? May nagplano, may nag-alat, may binayaran. Pagpunta mo doon, wala. Ba't hindi makasuhan yung 482? I agree. Di ba? Unahin mo muna yon bago itong hahanap ka pa ng ebidensya. Di ba? Ito ang paper trail nasa kanila. Ang money trail nasa kanila. Ang sagot sa akin, hindi daw niya alam ang datos, hindi daw niya alam na ako yung magiging kaharap niya. But isn't data, if you're the spokes, that's like back of your hand. Alam mo. Kasi anytime, somebody will ask you. Right. But she makes a distinction that she is not the spokesperson. Ayaw daw ni Presidente ng spokesperson. Ay, nakakahiya naman ko rin kung ang spokes mo ay ganun. Well, she calls herself the Presidential Information Officer or Communications Director. Di ba? Pag information officer ka, data is like your lifeline. Ito ang nakakagulat sa akin. And the data is 482. 82 goes. These are confirmed by your researchers. No, and even by mainstream media. Oh, okay. Out of the 8,000 flood control projects, 482 are ghost. Okay. 482. Pero pwede pang tumaas ang numero nun. Kasi hindi naman natin alam ilang 8,000 ba yan talaga. Okay. So diba? there should be at least 482 charges. Lawsuits Supposedly, filed. di ba? It's commonsensical that if it's ghost, you readily file. Right. Okay. Headline. Senator Amy Marcos in the Iglesia ni Cristo protest rally. Ako, yung initial impression ko is, ang linis-linis na nung messaging. Ng lahat, placards, ka-Edwil, malinis, walang pangalan, walang pinabababa Wala. sa pwesto, transparency and accountability. How and why was Amy allowed to say all those things on stage? Siguro, una ko rin, ang kailangan nating tingnan, matagal ng debate internally kay Senator Amy, yung do I admit, ang tagal na niyan, from day one of this administration. Admit what? Admit that he is a user. Because she was a witness. Yes, she knew about it. Tapos, nung dumating yung eleksyon, dumating na naman. Hindi, admit mo na lang para hindi ka, to save yourself. Because it's a shared brand. The brand of Marcos is shared. So whatever sins of that brand becomes now Her sins. a burden for the senator. At nakita naman natin, dumaus-us siya. Di ba? Nasa dulo siya nung 2025. And yet, nasa tingin ko masyadong masakit na sabihin niya publicly. And then when she came back from Geneva, recently, merong official trip doon yung Committee on Foreign Relations, nakiusap siya kung pwede siyang tumayo sa stage. Hindi namin alam kung ano yung sasabihin niya. And yet, merong point na kailangan ko na bang sabihin. So what happened last night was essentially, she was given a platform to finally admit. And she did that in a very courageous way. Kasi napakahirap. Pero in the same vein, if you read the speech, she was very careful of the culture of Filipinos, the family role. Kasi nakikita mo, she was referring to the president. Nung buhay ang ating ama, siya ang nag-aalaga sa atin. Ngayon bilang panganay, responsible ko kayo. And then she mentioned na pahinga na tayo, pahinga na tayo, uwi na tayo. So there was no call for resignation. It's just a plea from a sister who was involved in the 2022 elections, and then after winning, she's like frozen delight. So 3 taon na silang hindi nag-uusap, kahit gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid, kahit hindi siya makapasok sa Malacanang. So I guess it is a realization na ang daming nangyayari. Sasalbahin ko ba ang bansa ko? O patuloy akong kikimkimin ko yung sikreto ng alam na pamilya? So I guess she decided na I do not want
Marcos to be the reason, a Marcos to be the reason for the fall of this country. So nagpaalam siya sa pamunuan ng iglesia na Alam. sasabihin niya lahat yon. Alam na, oo, kasi nag-negotiate. Bibigyan ka ba namin ng panahon, magsalita? Saan ka ilalagay sa programa? Kaya makikita mo, after nung nagsalita, hindi na nila tinuloy yung third day. Kasi ang sense ko, pag tinuloy yung third day, hindi mo makokontrol yun na yung messaging. Di ba? Sabi mo nga, malinis, walang resignation, ang placard wala. Sa EDSA, yun nga ang sinasabi, general patronage sa Quirino, sa EDSA, dyan talaga, magbardagulan kayo. Yun yung clear delineation ng dalawang rallies. I see. Okay, so, kumbaga, it was not foreseen that the reaction would be that way to Yes. her pronouncements. Yes. That's why the third day is not happening. Yes. So parang ayaw rin ng gulo Yes. ng iglesia. Clearly, di ba? Yung pamunuan, parang sinabi, sandali lang, anong reaksyon ng tao? Hindi mo naman, kahit sa survey, kahit sa social listening, hindi mo kaagad madidesisyonan yun eh. Pero nag-decide sila kasi napaka bigat nung sinabi ni Senadora. At nakita naman natin, she had that pained look. Again, you go back to if you have a family member who used drugs, who promised, hindi, magbabago ako, who said, I will stop. People can relate to what the Senator Amy Marcos was saying. And people can also relate to the fact she mentioned about Ilocos Norte at alam sa probinsya, alam ng probinsya. And if you look at the career of Senator Amy, she was following Bongbong Marcos every political stop. And she was cleaning. So when BBM became governor, after nun siya. When BBM became congressman, after nun siya. When BBM became senator, siya. So, sabi ko nga sa kanya, ano ka ba talaga? Official na tagalinis? Di ba? May effort na gano'n. Ang sasabihin ng mga opposition to Amy is that she's the least credible because she's always known to be magkagalit sila ng kapatid niya at ng asawa, si First Lady. Tsaka parang matagal na niyang parang binabanggit-banggit yung tungkol sa paggamit ng drugs. So, what does she need to make whatever she wants to happen? Corroboration? Yes. Will she need evidence? Yes. I think there'd be, the corroboration should come because there are friends and certain people with videos showing that, the president actually was doing it. Kasi yun ang kasunod nun. Sa panahon kasi ngayon, ang daling magbanggit ng pangalan, right? And half of these guys are saying, what's the evidence? Where's the trail? Where's the video? Who saw me giving the money? Ganon lahat, di ba? So, palagay ko yun ang kasunod Yun sa ang mga kasunod. salita. Oo. At saka, Corina, it borders into that provision in the Constitution, Article 7, Section 11, on incapacity. Kasi, di ba may 4 grounds tayo for removing the president? Iba yon. Yung incapacity has to pass to Congress, where the vice president becomes acting president, unlike removal from office. Okay. So yung incapacity has to be proven. And Right. Because, well, kung 3 taon na silang hindi nagkikita, paano niya nakita? Baka 3 taon na rin clean ang Pangulo. You know what I mean? Hindi naman ganon. Hindi ganon eh. Kaya akala niya, and whenever she sees the brother, parang namamanas, ano nangyayari kay Ading? So, yung ganun, yung mga komentaryo niya, minsan pag nakita, bakit ganyan ang boses niya? Ba't nagdudugo ang ngipin? So, there were, and she knew it, but she was keeping quiet, but among a small circle of confidants, parati niyang sinasabi na, naku, gumagamit siguro ito. Well, a hair follicle test would disprove it, right? Di ba, ang tagal na niyan. But again, so ngayon, bumabalik. Oy, St. Luke, sandali.
Totoo ba yung binigay yung hair follicle? Di ba they were the ones who did that when he filed for presidency in 2022. So kung sana totoo yun, di maaga pa lang, di ba? So ang daming nagiging problema nitong statement ni Senator Marcos kasi even those who are part of the Duterte group were saying, oh, alam mo pala, ba't kinonvince mo si Sara? I mean, these things will come up. So I guess when she did stand last night, I guess she was conscious of all these things. Oo nga. Well, Saldico, confession. Sabi nila AI, ano ba naman Hindi yun? naman, sobra naman. Kasi, di ba? Ako rin natatawa. Nakita mong kumukunot. Nakita mo. Bakit pag AI ba hindi kumukulot? Hindi. Diretso yan. At saka parang, kasi may voice eh. Ang AI mo, kukunin yung DNA ng voice. Okay. Tapos, ang hirap yung presentation ni, kasi, parang it would look, ikaw, alam mo ito, it was a long video, Right. splice. Ang akin lang, ang ayoko doon, wag mo namang gawing hulugan. Gawin mo Bakit? ng wakasan para alam natin kung saan babagsak, di ba? Bakit ba sa palagay mo naging 3 parts yon? Parang tinime dito sa mga rallies. Ah. Parang ganun ang tingin ko, ha? Kasi kung ibibigay mo yung buong storya mo, ang taong bayan, kasi ang taong bayan alam na kung sino mastermind. Naghahanap lang ng preba. Di ba, parati sasabihin yan, kita mo, tama tayo. Oo, ganun yung mga utaw, in the words of someone, yung mga utaw, ganun. Alam na nila. Kaya, biro mo, in 5 minutes? After the showing of the video part 1, in 5 minutes, 5 million viewers. Yeah. May mga ugong-ugong na may lalabas daw na malaki. Before this, before Saldico came up. In fact, I sort of predicted in my head, it must be Saldico. Kung malaki ito. Doesn't that mean na matagal na rin siyang tinrabaho ng oposisyon, na abutan siya, kinumbinsi, may concession, anong kapalit ng kanyang pangungumpisal na ganyan? Ay, hindi ko alam kung naabutan siya ng oposisyon. Ang sense ko parang sarili niya kasi lumiliit na ng lumiliit yung kaya niyang galawan. Di ba makikita mo sa daming OFW dito sa mundo, ilang beses siyang nakuna ng litrato kung nasan siya. Ilang beses sinabi, ang flight niya, ganito, ito ang flight number, ito ang seating niya. I mean, di ba, amazing yung mga Filipino communities outside na talagang. So, ang sense ko, dahil may threat na sa buhay niya, 2 anak niya naiwan dito kasi walang passport, may threat sa mga buhay nila, ang mga ari-arian niya kinonfiscate. So, sa tingin ko, siya mismo nag-decide. Kung saan babagsak, hindi natin alam. Kaya nga, ang parati kong sinasabi, buuin na yung kwento. Kasi yung parang susunod na kwento, tungkol sa mga congressman. Meron pa? Oo. May part 4? Oo. Sa mga congressman. Okay. Tapos ang nagsabi sa akin ng isang politiko rin, tingnan mo yung video 1, naglabas siya doon ng 8 pages na proof ng insertion. Yun daw in connection with the Quadcom and the impeachment. So sabi ko sa mga staff ko, dalian yun pag-aralan talaga kung talagang totoo yan. Okay. Pero, okay. Both the INC and the CBCP, as well as civil society, is commenting that, well, that's nothing until you say it here, right here That's in right. our country. That's right. What do you think about that? I mean, he has to present evidence. That's right. And I guess if you're looking at probative value, there's none. But what really got me to listen to him was when he confirmed the allegations of Gutesa. Yeah. And he showed proof of the bags, pero sana maganda kung binuksan na may pera. And then when you look at the bags, it's sandwiched between 2 vehicles. 2 fast vehicles. And the talk in the industry, in political industry, was that those bags were placed in a Ferrari or something and used for delivery. Okay. So
Sa akin, kung ilalabas yung listahan ng mga congressman, documentary yun eh. Pero kailangan niyang bumalik. Totoo yun. Kasi Kasi ano yun, kailangan ka gaganon? mag-swear. Unless pumunta siya sa embassy. At Okay. mag-oath siya na. So that's an option. Yes, yes. He can go to the Philippine embassy, Yes, wherever he is, Yes, and make the oath. and so it could be an affidavit. Yes. Pwede yun? Oo. Okay. Oo. Ah, Sa tingin ko, hindi na babalik. pero hindi na siya kakasuhan. Well, depende siguro kung anong kasong malalagay sa kanya. Well, he was part of everything, right? Yes, Oo. yes. Oo. Oo. Okay. So that's why naiisip ko, ano kaya ang concession nito? Kaya Oo, feeling ko oo. naabutan siya Oo. ng oposisyon. Oo. Okay. So you also agree he has to come back? Noon pa, ang sabi ko, cancel the passport. Because that's the fastest way To get him require a deported. citizen. Yes. Right. Okay. Itong mga binabanggit ngayon na kakasuhang mga senador, Oo. can you really imagine Chis Escudero behind bars or Villar or Joel? Alam mo ko rin, messaging na naman ang mali doon. O, bakit? Kasi ang sabi, warrant of arrest. Oh. Ay, may warrant of arrest ka agad. Sandali lang, di ba? Mag-file ka muna sa piskalya. May right naman yung mga tao to question, di ba? To look at the evidence, etc. Hindi naman sila tumatakbo. Di ba? Bakit warrant of arrest? Sabi ni Agad. Ombudsman, ang mga sumusunod na pangalan ay bibigyan ng warrant of arrest. Di ba? So talaga may chilling effect yun kung ikaw yung nasabi doon. But actually, there are steps that have to be Yes. hurdled Oo, di ba? before a warrant of arrest. Yes, unless they run, they hide, you know. So, but anong tingin mo? May makukulong talaga? Kailangan, di Ikaw ba? nakita mo naman sa Napoles. Meron naman, pamangilan-ngilan. Oo, pero si Napoles, yung chief of staff ni Senator Revilla na namatay na in jail. So, Ayun nga mga kabdit, narinig naman ho natin mismo kay Prof. Malo na sila Senator Jinggoy, sila Senator Chis, yan ho yung pinagbubuntungan ng galit ng admin ngayon. Halos yung mga nasa minority, mga kabdit, yun ho yung nilalagas nila. Ayaw ho talaga nilang makulong yung mga totoong may sala o yung mga salarin, yung mga nagnakaw dyan sa flood control issue. Ano ho sa tingin nyo mangyari mga kabdit? Kung sila Senator Chis, sila Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Bato, sila Senator Bongo, yan ho yung pag-iinitan. Ano ho mararamdaman natin? I-komento nyo ho yan sa ating comment section para naman ho ating mapag-usapan. Kaya mga kabdit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.